Magandang araw, welcome to my mini vlog. Ito nga pala ang hapunan namin kagabi na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakamove on ang amo ko. Sarap na sarap daw talaga siya sa laksa na niloto ko kahapon. At tinatanong pa niya ako kung alala ko pa daw kung paano ko yun niloto. Sa pagkaalala ko ay first time ko yatang nagluto nito. At ang sabi pa niya sa akin habang nakikita niya ako nag-prepare nito sa kusina ay hindi daw madali magluto nitong laksa. At itong salmon na ito ay hindi nga pala ito kasama sa soup na lulutuin ko kasi para yan sa alaga ko. Dahil nababanggit ko naman sa inyo yung mga kinakain ng alaga ko ay hindi pareho sa mga kinakain namin. Kaming tatlo ng amo ko ay kakain kami ng laksa soup samantalang alaga ko ay kakain ng salmon at saka yellow rice. Ang yellow rice na yon ay binili nila sa labas dahil hindi naman ako marunong magluto nun. At bago ako magsimula sa pagluluto ay i-prepare ko muna ang lahat ng mga kailanganin ko. Mas marami pa sanang mga sahog na pwedeng ilagay dito sa laksa soup na ito. Dahil ito lang naman ang mga pinamili ng amo ko kaya ito lang naman din ang gagamitin ko. Pero sakto lang naman ito para sa aming tatlo kaya okay na din. Dito talaga ako natatagalan sa pag-prepare ng mga lulutuin ko. Mas mahabang oras pa ang ginugugol ko dito kaysa sa pagluluto. Kaya minsan ito ang dahilan kung bakit hindi ako nagvi-video. Dahil alam naman natin ang pagkuha ng video ay dagdag pa to sa ating trabaho. Dahil hindi naman isang anggulo ang pagkuha ng video sa sarili mo. At hindi naman pwede na tuloy-tuloy ang pagkuha mo ng video sa lahat ng mga galaw mo. Dahil hindi kaya ng phone storage ko at idagdag mo pa ang pahirapan sa pag-edit ng mahabang video. Nagluto nga pala ako ng isang perasong patatas para i-partner ko mamaya sa aking laksa soup. Dahil sa maanghang itong laksa ay hindi kakayanin ng powers ko. Kaya kailangan meron akong kanin o di kaya itong patatas. Nang matapos na ako mag-prepare sa lulutuin ko, ay nagbasa naman ako ng instruction kung paano lulutuin ito. Premix nga pala itong lulutuin ko kaya madali lang. Ginamitan ko na ng measuring cup nang sa ganon tamang-tama ang paglagay ko ng tubig. Pero wala pa rin silbi yung measuring cup na ginamit ko kasi dinagdagan ko pa rin ng tubig. Kasi ang nakalagay doon sa instruction na 600 ml lang dapat ilagay na tubig. Pero dinagdagan ko pa rin kasi parang hindi kasya sa aming tatlo. Dinagdagan ko na rin ng konting pampalasa kasi matabang na. Ito na nga ang kulay ng kanyang sabaw nung nahalo ko ng lahat ng premix na ingredients niya. Sinunod ko namang asikasuhin itong noodles na aking pakukuluan. Lulutuin ko kasi ito sa ibang kaldero. Balak ko sana huwag ubusin kasi parang medyo marami. Pero naisip ko wala namang paggamitan pag hindi ko ito inubos kaya inubos ko na lang. Isunod ko namang ilaga itong 3 pirasong itlog at sinabay ko na rin isa lang itong pritong salmon. Inuna ko nga pala ilagay yung 3 pirasong itlog tapos pakuluan yung mga noodles. Occupied nga pala ang 3 kalan sa aking mga niluluto. At habang inaantay kong maluto ang aking mga sinalang sa kalan, ay sinalin ko muna itong chili sauce dito sa saucer. Kasama nga pala itong chili sauce na ito dun sa premix na aking niluto. At nang maluto ng itlog, binalatan ko na at hinati ko na sa dalawa. Nakita nyo yan? Perfect talaga ang pagkaluto. Isa to sa mga nagustuhan sa akin ng amo kong babae pag naglaga ako ng itlog na perfect daw ako pag naglaga. Kaya natutuwa din ako kasi kahit sa simpleng paglaga ko ng itlog ay na-appreciate niya. At nang maluto ko na ang noodles ay inisa-isa ko namang lagyan itong kanilang mga bowl. Hinati-hati ko lang yung noodles para sa aming tatlo. At ito na nga ang final look ng aking niluto. Tuwang-tuwa ng mga amo ko dahil maganda daw ang pagkalagay ko. At ito naman ang para sa akin. Kaya naman pala tuwang-tuwa ang mga amo ko na masarap daw, masarap naman talaga. Feeling ko tuloy pareho lang kami ng panlasa.